Isaias, ika-40 kabanata. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ng mga libis, patagin ng mga burol at bundok, at pantayin ng mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh, at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, kumukupas sa mga bulaklak kapag sila'y mahipa ng hangin mula kay Yahweh. Tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas sa mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Umakyat ka sa tuktok ng bundok o Zion. Magandang balita ay iyong ipahayag o Jerusalem. Sumigaw ka at huwag matatakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, narito na ang inyong Diyos. Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan. Dala ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may supling. Sino ang makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makakasukat sa lawak ng kalangitan? Sinong makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sino kaya ang makakapagtimbang sa mga bundok at burol? Sino ang makakapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makakapagturo ba o makakapagpayo sa kanya? Sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sinong nagturo sa kanya ng landas ng katarungan? Sinong nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Sa harap ni Yahweh ang mga bansa ay walang kabuluhan. Tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan, at ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Hindi sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa Lebanon. Kulang pang panghandog ang lahat ng hayop sa gubat roon. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan ninyo ihahambing ang Diyos at kanino ninyo siya itutulad? Siya ba ay maihahambing sa mga imahing ginawa ng tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy, matigas malang kahoy at hindi nabubulok, na nililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang halaga. Hindi ba ninyo nalalaman? Wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ang sanlibutan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon ang tingin sa tao'y parang mga langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tolda upang matirahan. Inaalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila'y mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Israel, bakit ka ba nagrireklamo? Na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapyahang naranasan? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ika-41 kabanata.
Sinabi ni Yahweh, "Tumahimik kayo at makinig, kayo na nasa malalayong lupain. Pag-ibayuhin ninyo ang inyong lakas at dalhin sa hukuman ang inyong usapin. Doon ang panig ninyo ay papakinggan upang malaman kung sino ang may katwiran. Sino ang nagdala sa isang mananakop mula sa silangan at nagbigay ng tagumpay sa lahat ng kanyang pakikipaglaban. Ang mga hari't mga bansa ay parang alikabok na lumilipad sa bawat hataw ng kanyang tabak at parang dayaming tinatangay dahil sa kanyang pana. Buong bilis na tinutugis niya ang mga kaaway. Ang kanyang mga paay hindi halos sumayad sa lupa. Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Ako ang si Yahweh, na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. Ito'y nasaksihan ng mga tao sa malalayong lupain at nanginginig sila sa takot. Kaya silang lahat ay lumapit sa akin at sumamba. Sila ay nagtutulungan at nagpapayuhan. Huwag kayong matakot. Sinabi ng mga karpintero sa mga panday ginto, "Magandang trabaho." Hinangaan ng mga gumagawa ng rebulto ang mga nagkabit-kabit nito. At ang sabi, "Mahusay ang pagkahinang." Pagkatapos ay ipinako ang rebulto sa patungan nito. Ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, lahi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ang bayang aking hinirang. Ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig, sa pinakamalalayong sulok nito. Sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod, pinili kita at hindi itinakbil. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya, at mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Hahanapin ninyo sila ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Gagawin kitang tulad ng pag-iik na may bago at matatalim na ngipin. Iyong gigiikin ang mga bundok at burol at dudurugin hanggang maging alabok. Iahagis mo sila at tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang kayo sa pangalan ni Yahweh at pararangalan ng banal na Diyos ng Israel. Kapag inabot ng matinding uhaw ang aking bayan, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Magkakaroon ng ilog sa tigang na burol. Aagos ang masaganang tubig sa mga libis. Gagawin kong lawa ang disyerto. May mga batis na bubukal sa tuyong lupain. Ang mga disyerto ay pupunuin ko ng akasya at cedar, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipres, alerces at pino. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawaan na akong si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel ang gumawa at lumikha nito. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang hari ni Jacob. Kayo ay lumapit, mga Diyos-Diyosan. Ang panig ninyo ay ipaglaban. Lumapit kayo at inyong hulaan ang mga mangyayari sa kinabukasan. Ipaliwanag ninyo sa harap ng hukuman upang pagtuunan ng aming isipan ang mga pangyayari sa kahapong nagdaan. Maniniwala kaming kayo nga ay Diyos. Kapag ang hinaharap inyong mahulaan, kayo'y magpakita ng anumang gawang mabuti o kahit masama, nang kami masindak o kaya'y manghina. Kayo at ang inyong gaway walang kabuluhan. Ang sumasamba sa inyo ay kasuklam-suklam. Mayroon akong isang taong pinili mula sa silangan at aking pinasasalakay mula sa hilaga. Parang lupang kanyang tatapakan ang mga hari, tulad ng pagmamasa sa putik na ginagawang palayok. Mula sa simula, sino sa inyo ang nakahula na ito'y mangyayari? Para masabi naming siya ay tama. Walang sinabing anuman tungkol dito ang isa man sa inyo. Akong si Yahweh ang unang nagbalita nito sa Jerusalem. Nang ipasabi ko sa aking sugo ang ganito, ang aking bayan ay uuwi na. Nang ako'y maghanap, wala akong nasumpungang tagapayo, na handang sumagot sa sandaling magtanong ako. Lahat ng Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Wala silang magagawang anuman dahil sila'y mahihina at walang kapangyarihan. Ika-42 kabanata. Sinabi ni Yahweh,
Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tamboy hindi niya babaliin. Ilaw na aandap-andap hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Hindi siya mawawala ng pag-asa o masisiraan ng loob hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kanyang lingkod, "Akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairali ng katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao. At sa pamamagitan mo ay dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin hindi sa Diyos-Diyosan. Ang mga dating pahayag ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang sasabihin ko ngayon bago pa mangyari ang mga ito. Umawit kayo ng isang bagong awit para kay Yahweh. Ang buong daigdig sa kanya ay magpuri. Purihin ninyo siya, kayong mga naglalayag, kayong lahat na nilalang sa karagatan. Umawit kayong lahat na nasa malalayong kapuluan. Kayo ay magdiwang, kayong nasa disyerto at sa mga bayan. Mga taga-Kedar, kayo ay magdiwang. Mga taga-Sela, kayo'y mag-awitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw sa kagalakan. Kayong nasa malalayong lupain, purihin ninyo si Yahweh at parangalan. Siya ay lalabas, parang mandirigma na handang lumaban. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay at ang kapangyarihan niya ay ipapakita sa mga kaaway. Sinabi ng Diyos, "Mahabang panahon na ako'y nanahimik. Ngayoy dumating na ang oras para ako ay kumilos. Parang manganganak, ako ay sisigaw sa tindi ng kirot. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga damo at ang iba pang mga halaman. Ang mga ilog at lawa ay matutuyo at magiging disyerto. Aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila. At papatagin ko ang mga daang baku-bako. Ang lahat ng ito'y aking gagawin alang-alang sa kanila. Mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan." Sinabi ni Yahweh, "Kayong mga bingi, ngayon ay makinig, at kayong mga bulag naman ay magmasid. Mayroon bang mas bulag pa kaysa sa aking lingkod, o mas bingi pa sa aking isinugo? Israel, napakarami mo nang nakita ngunit walang halaga sa iyo. Mayroon kang tainga ngunit ano ang iyong napakinggan? Isang Diyos na handang magligtas itong si Yahweh, kaya ibinandila niya ang kanyang kautusan at mga tuntunin upang sundin ang kanyang bayan. Ngunit ngayon sila'y pinagnakawan, ikinulong sa bilangguan at inalipin. Sa nangyaring ito'y wala man lang nagtanggol o kaya'y dumamay. Wala pa bang makikinig sa inyo? Hindi pa ba kayo natututo para makinig na mabuti? Sino ang nagpahintulot na manakawan ng Israel? Hindi ba si Yahweh na ating sinuway? Hindi natin siya sinunod. Sa halip, nilabag natin ang kanyang mga utos. Kaya ipinadama niya sa Israel ang kanyang galit at ipinalasap ang lupit ng digmaan. Ang galit niya ay nag-aalab laban sa Israel. Halos matupok na tayo, ngunit hindi pa rin tayo natuto. Ika-43 kabanata. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita.
Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran, at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Sinabi ni Yahweh, paharapin ninyo sa akin ang aking bayan. Sila'y may mga mata ngunit hindi nakakakita. May mga tainga ngunit hindi nakakarinig. Tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis. Sino sa kanilang Diyos ang makakahula sa mangyayari? Sino sa kanila ang nakahula sa nangyayari ngayon? Bayaan silang magharap ng mga saksi para patunayan ang kanilang sinasabi at patunayang sila ay tama. Bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala ring papalit. Ako si Yahweh, wala nang iba pa. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Noong una pa man ako'y nagpahayag na. Ako ang nagligtas sa iyo at ang nagbalita ng lahat ng ito. Noon ay wala pa kayong kinikilalang ibang Diyos. Kayo ang mga saksi ko. Ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. Walang makakatakas sa aking kapangyarihan at walang makakahadlang sa aking ginagawa. Sinabi pa ni Yahweh ang tagapagligtas at banal na Diyos ng Israel. Magpapadala ako ng hukbo laban sa Babilonya alang-alang sa iyo. Gigibain ko ang mga pintuan ng kanyang lungsod at mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga taga-roon. Ako si Yahweh ang iyong Diyos na banal, ang hari ng Israel na sa iyo'y lumalang. Iyan ang sinasabi ni Yahweh, na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging kalsadang tawiran. Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanyang mga kabayo at ang kanilang mga karwahe winasak. Sila'y nabuwal at hindi na nakabangon, parang isang ilaw na namatay ang dingas. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat at mga ostrich, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin, at ayaw mo na akong sambahin. Hindi ka na nagdadala ng mga tupang sinusunog bilang handog. Hindi mo na ako pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong mga hain. Hindi kita pinilit na maghandog sa akin o pinahirapan man sa pagsusunog ng insenso. Hindi mo ako ibinili na mabangong insenso o kaya'y hinandugan man lang ng taba ng hayop. Sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan. Pinahirapan mo ako sa iyong kasamaan. Gayunman, ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Magharap tayo sa hukuman. Patunayan mong ikaw ay may katwiran. Nagkasala sa akin ang kauna-unahan mong ninuno, gayon din ang iyong mga pinuno. Ang aking santuaryo ay nilapastangan ng iyong mga pinuno, kaya pinabayaan kong mawasak ang Israel at mapahiya ang aking bayan. Ika-44 na kabanata. Sinabi ni Yahweh, ikaw, Jacob, na lingkod ko, ako ay pakinggan. Lahi ni Israel ang pinili kong bayan. Akong si Yahweh ang sa iyo ay lumalang. Tinulungan na kita mula nang ikaw ay isilang. Huwag kang matakot, ikaw na aking lingkod, ang bayang kong minamahal. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang padadaluyin. Ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking espiritu, at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Sila ay sisibol tulad ng damong sagana sa tubig. Sila ay dadaloy tulad ng halaman sa tabi ng batis. Bawat isa'y magsasabing, ako ay kay Yahweh.
Sila ay darating upang makiisa sa Israel. Itatatak nila sa kanilang mga bisig ang pangalan ni Yahweh at sasabihin sila'y kabilang sa bayan ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sino ang makakagawa ng mga ginawa ko? Sino ang makakapagsabi sa mga nangyari mula simula hanggang wakas? Huwag kayong matakot, bayan ko. Alam mong sa pasimula pa'y ipinahayag ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi sa lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Wala nang hihigit pa sa aking kapangyarihan. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang, kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahin. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat, tulad ng cedar, ensena at cypress. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki habang dinidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang ribulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy ay nasasabi niya ang ganito, "Salamat at hindi na ako giniginaw." Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa ribulto, "Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos." Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang ribulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito'y parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Sinabi ni Yahweh, "Tandaan mo, Israel, ikaw ang aking lingkod. Nilalang kita upang maglingkod sa akin, hindi kita kakalimutan. Ang pagkakasala mo'y pinawi ko na, naglahong ulap ang katulad. Ika'y manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya. Magdiwang kayo kalangitan, gayon din kayo kalaliman ng lupa. Umawit kayo mga bundok at kagubatan, sapagkat nahayag ang karangalan ni Yahweh nang iligtas niya ang bansang Israel. Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Aking binibigo ang mga sinungaling na propeta at ang mga manghuhula. Ang mga marurunong ay ginagawang mangmang at ang dunong nila'y ginawang kahangalan. Ngunit ang pahayag ng mga lingkod ko'y pawang nagaganap, at ang mga payo ng aking mga sugo ay natutupad. Ako ang may sabing darami ang tao sa Jerusalem. Muling itatayo ang mga gumuhong lungsod sa Juda. Isang utos ko lamang natutuyo ang karagatan. Ang sabi ko kay Siro, "Ikaw ang gagawin kong tagapamahala. Susundin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo. Ang Jerusalem ay muli mong ipatatayo, gayon din ang mga pundasyon ng templo." Ika-45 kabanata. Ito ang ipinahayag ni Yahweh kay Siro, ang pinunong kanyang pinili upang sakupin ang mga bansa at alisan ang kapangyarihan ng mga hari.
Ibubukas ko ang mga pintuang lunsod para sa kanya habang siya'y pumapasok. Ako ang maghahanda ng iyong daraanan. Mga bundok do'y aking papatagin. At sa mga lunsod, mga pintong tanso'y aking wawasakin. Pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Ibibigay ko sa iyo ang nakatagong mga kayamanan at alahas. Sa gayon, malalaman mong ako, si Yahweh, ang Diyos ng Israel ang siyang tumawag sa iyo. Tinawag kita sa iyong pangalan, alang-alang sa aking lingkod na si Israel na aking hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan kahit hindi mo ako nakikilala. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran at makikilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay, parang mga patak ng ulan na bumabaksak sa lupa. Dahil dito'y maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong si Yahweh ang magsasagawa nito. Ang palayok ba ay makakatutol sa gumawa sa kanya? Maitatanong ba ng putik sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumawa sa kanya? May anak bang nagtatanong sa kanyang ama, "Bakit ikaw ang aking naging ama?" At sa kanyang ina, "Bakit mo ako ipinanganak?" Ngunit ipinahayag ni Yahweh ang banal na Diyos ng Israel ang lumalang sa kanila. Wala kayong karapatang magsabi sa akin tungkol sa aking mga anak at kung ano ang dapat kong gawin. Ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga taong dooy tumatahan. Maging ang kalangitan, ako ang nagdadlad. Ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan at mga bituin. Ako ang tumawag kay Siro upang isagawa ang aking layunin at isaayos ang lahat ng bagay. Aking tutuwirin ang kanyang daraanan. Muli niyang itatayo ang Jerusalem na aking lungsod at kanyang palalayain ang aking bayan. Walang sinumang nagbayad o nanuhol sa kanya upang ito'y isagawa. Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagsabi nito. Ang sabi ni Yahweh sa Israel, "Mapapasa iyo ang kayamanan ng Ehipto at Ethiopia. Magiging alipin mo ang matatangkad na lalaki ng Seba. Sila'y magiging sunod-sunuran sa iyo. Yuyukuran ka nila at sasabihin, 'Sumasa iyo ang Diyos, siya lamang ang Diyos at wala nang iba pa.' Ang Diyos ng Israel ang tagapagligtas ng kanyang bayan. Mahiwaga siya kaya hindi kayang unawain. Hahamakin at mapapahiya ang lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang Israel ay iyong ililigtas. Ang tagumpay nila ay sa habang panahon. At kailan may hindi mapapahiya. Si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at nananatili at mainam na tirahan. Siya ang may sabing, "Ako si Yahweh at wala nang iba pang Diyos." Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan. Isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinahirapan ng Israel sa paghanap sa akin. Ako si Yahweh. Sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag ko kung ano ang tama. Sinabi ni Yahweh, "Halika kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasa ng mga imaheng kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosa na hindi makakapagligtas. Ang mga taong to'y walang nalalaman. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo. Sino ang makakapagsabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas, kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago, at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan, at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Sasabihin nila, "Si Yahweh lamang ang matuwid at malakas, at mapapahiya ang sinumang sa kanya'y maghimaksik." Akong si Yahweh ang magliligtas sa lahi ni Israel. Sila'y magtatagumpay at magpupuri sa akin. 46 na kabanata. Sina Bel at Nebo na dati sinasamba ng mga taga-Babilonya, ngayon isinakay na sa likod ng mga asno at baka at naging pabigat sa likod ng mga pagod na hayop.
Hindi nila mailigtas ang kanilang sarili. Sila'y parang mga bihag na itinapon sa malayo. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob. Kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos sa mga gintong laman, at nagtimbang sila ng mga pilak. Umupa sila ng platero at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila at sinamba ito. Pinapasa nila ito para ilibot sa ibang bayan. Pagkatapos ay babalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito'y hindi makakasagot at hindi makatutulong sa panahon ng pagsubok. Ito ang inyong tandaan, mga makasalanan. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Makinig kayo sa akin, mga taong suwail, kayong naniniwalang malayo pa ang tagumpay. Malapit na ang araw ng pagtatagumpay. Ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal. Ililigtas ko ang Jerusalem at doon ko bibigyan ng karangalan ang bayang Israel. Ika-47 Kabanata. Sinabi ni Yahweh sa Babylonia, bumaba ka sa iyong trono at maupo ka sa alabok ng lupa. Dati para kang birhen, isang lunsod na hindi malupig. Ngunit hindi ka na ganoon ngayon, isa ka nang alipin. Hawakan mo ang batong gilingan at ikaw ay gumiling ng harina. Alisin mo na ang iyong belo at hubarin ang magarang kasuotan. Itaas mo ang iyong saya sa pagtawid sa batisan. Malalantad sa mga tao ang hubad mong katawan. Mabubunyag ang kahiyahiya mong kalagayan. Walang makakapigil sa aking gagawin, ako'y maghihiganti. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa amin. Siya ang banal na Diyos ng Israel. Ang pangalan niya ay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Yahweh sa Babylonia, maupo ka na lang at manahimik doon sa dilim, sapagkat ikaw ay hindi natatawaging reyna ng mga kaharian. Nang ako'y magalit sa mga lingkod ko, sila'y aking itinakwil. Aking pinabayaan na masakop mo at maging alipin. Pinarusahan mo silang walang awa. Pati matatanday pinagmalupitan mo. Sapagkat akala mo'y mananatili kang reyna habang panahon. Hindi mo na naisip na magwawakas ito pagdating ng araw. Pakinggan mo ito, ikaw na mahilig sa kalayawan at nag-aakalang ikaw ay matiwasay. Ang palagay mo sa sarili kasindakila ka ng Diyos, at ang paniwala mo'y wala kang katulad. Inakala mong hindi ka mabibiyuda at hindi mo mararanasan ang mamatayan ng anak. Ngunit isang araw sa loob lamang ng isang saglit, anumang salamangka o mahika ang iyong gawin, mangyayari ang dalawang bagay na ito. Mawawala ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Panatag ka sa paggawa ng kasamaan, sapagkat iniisip mong walang nakakakita sa iyo. Iniligaw ka ng iyong karunungan at kaalaman, ang palagay mo'y sa sarili ikaw ang Diyos, wala nang hihigit pa sa iyo. Ngunit darating sa iyo ang kapahamakan, at walang makakahadlang kahit ang nalalaman mo sa salamangka. Darating sa iyo ang sumpa at hindi mo ito maiiwasan. Biglang darating sa iyo ang pagkawasak na hindi mo akalaing mangyayari. Itago mo na lang ang salamangkang alam mo mula pa sa iyong kabataan. Baka sakaling magamit mo pa iyan bilang panakot sa iyong kaaway. Wala kang magagawa sa kabila ng maraming payo sa iyo. Patulong ka man sa inaasahan mong mga astrologo, sa mga taong humuhula na mangyayari bukas, batay sa kalagayan ng kalangitan at mga bituin. Sila'y parang dayaming masusunog, kahit ang sarili nila'y hindi maililigtas sa init ng apoy, sapagkat ito'y hindi karaniwang init na pampaalis ng ginaw. Walang maitutulong sa iyo ang mga astrologo na hinihingan mo ng payo sa buong buhay mo, sapagkat ikaw ay iiwan na nila, walang matitira upang iligtas ka.
Ika-48 kabanata. Dinggin mo ito, o bayang Israel. Kayong nagmula sa lahi ni Juda, sumumpa kayong maglilingkod kay Yahweh at sasambahin ang Diyos ng Israel. Ngunit hindi kayo naging tapat sa Kanya. Ipinagmamalaki ninyong kayo'y nakatira sa banal na lungsod, at kayo'y umaasa sa Diyos ng Israel. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Yahweh sa Israel, "Noong una pa'y alam ko na kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay bigla ko itong isinakatuparan. Alam kong matitigas ang inyong ulo, may leeg na parang bakal at noo na parang tanso. Kaya noon pa, ipinahayag ko na ang mangyayari sa iyo, upang kung maganap na'y huwag ninyong isipin na ang mga Diyos-Diyosan ang may gawa nito. Lahat ng pahayag ko ay pawang natupad. Inyo nang kilalanin ang katotohanan nito. Ngayon may ihahayag akong bago, mga bagay na hindi ko inihayag noon. Ngayon ko pa lamang ito gagawin, wala pang pangyayaring katulad nito noon, para hindi ninyo masabing ito'y alam na ninyo. Alam kong hindi kayo mapagkakatiwalaan, sapagkat lagi na lamang kayong naghihimaksik. Kaya tungkol dito'y wala kayong alam, kahit kapirasong balita'y walang natatanggap. Dahil na rin sa karangalan ko, ako ay nagpigil. Dahil dito'y hindi ko na kayo lilipulin. Sinubo ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy. Ngunit kayo na patunayang hindi nararapat. Ang ginawa ko'y para na rin sa sariling kapakanan. Paghamak sa ngalan ko'y hindi ko pahihintulutan. Ang karangalan ko'y tanging akin lamang, walang makakahati kahit na sino man." Sinabi ni Yahweh, "Makinig ka sa akin, O Israel, bayang aking hinirang. Ako lamang ang Diyos, ako ang simula at ang wakas. Ako ang lumikha sa pundasyon ng daigdig. Ako rin ang naglatag sa sangkalangitan. Kapag sila'y aking tinawag, agad silang tutugon. Magsama-sama kayo at makinig. Walang nakaalam isa man sa mga Diyos-Diyosan na ang hinirang ko ang lulusob sa Babylonia at gagawin niya ang lahat ng ipapagawa ko. Ako ang tumawag sa kanya. Pinatnubayan ko siya at pinagtagumpay. Kayo ay lumapit at pakinggan ang aking sasabihin. Sa mulat mula pa'y hayagan ako kung magsalita, at ang sabihin ko'y aking ginagawa. Sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoong Yahweh, ako'y kanyang sinugo." Ganito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel, ni Yahweh na sa iyo'y tumubos. Ako ang iyong Diyos na si Yahweh. Tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Papatnubayan kita sa daanan dapat mong lakaran. Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Ang iyong lahi ay magiging sindami sana ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Lisanin ninyo ang Babylonia, takasan ninyo ang Kaldea. Buong galak na inyong ihayag sa lahat ng lugar na iniligtas ni Yahweh ang lingkod niyang si Israel. Nang patnubayan ni Yahweh ang bayang Israel sa pagtawid sa malawak at mainit na disyerto, hindi ito nauhaw bahagyaman, sapagkat binutas niya ang isang malaking bato at ang tubig ay bumukal. Ang sabi ni Yahweh, walang kapayapaan ang mga makasalanan. Ika-49 na kabanata. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang singtalim ng espada. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, "Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo ako'y pupurihin ng mga tao." Ngunit ang sagot ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may ipinapaubaya ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako'y kanyang gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ni Yahweh. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang bayang Israel na nagkawatak-watak. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa kanya nagbubuhat ang aking kalakasan. Sinabi sa akin ni Yahweh, "Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas."
Ganito ang sinabi ni Yahweh, ang tagapagligtas ng Israel. Sa itinakwil at kinamuhian ng mga bansa at inalipin ng mga pinuno, makikita ng mga hari ang pagpapalaya sa iyo. Sila'y titindig bilang pagpaparangal sa iyo at yuyukod ang mga prinsipe bilang paggalang sa iyo, sapagkat hinirang ka ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Sinabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa tamang panahon ay tinugon kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Iingatan kita at sa pamamagitan mo, gagawa ako ng kasunduan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay wasak na. Palalayain ko ang mga nasa bilangguan at dadalhin sa liwanag ang mga nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa masaganang pastulan. Hindi sila magugutom o mauuhaw. Hindi rin sila mabibilad sa matinding hangin at nakakapasong init sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila ng Diyos na nagmamahal sa kanila. Sila'y gagabayan niya patungo sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng daan sa gitna ng kabuntukan, at ako'y maghahanda ng lansangan upang maging daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa lupain ng Siene sa timog. O langit, magpuri ka sa tuwa. Lupa, magalak ka, gayon din kayong mga bundok, sapagkat inaaliw ni Yahweh ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Jerusalem, hinding-hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Malapit nang dumating ang muling magtatayo sa iyo at ang nagwasak sa iyo ay paalis na. Tumingin ka sa paligid at masdan ang nangyayari. Ang mga mamamayan mo'y nagtitipon-tipon na upang umuwi. Ako si Yahweh, ang Diyos na buhay, ang nagsasabi. Ipagmamalaki mo sila balang araw, tulad ng babaeng ikakasal na suot ang kanyang mga alahas. Aking pinabayaan na mawasak ang iyong bansa. Ngunit ngayon ito'y magiging masikip sa dami ng tao, at ang mga taong dumurog sa iyo ay itatapon sa malayo. Sasabihin ng mga anak mo balang araw na isinilang sa pinagtapunan sa inyo. Ang bayang ito'y maliit na para sa atin. Kailangan natin ang mas malaking tirahan. Sasabihin mo naman sa iyong sarili, kaninong anak ang mga iyon? Nawala ang mga anak ko at ako na may hindi na magkakaanak. Itinapon ako sa malayo. Ako'y iniwang nag-iisa. Saan galing ang mga batang iyon? Ang sagot ng Panginoong Yahweh sa kanyang bayan, huhudyatan ko ang mga bansa at ang mga anak mo'y iuuwi nila sa iyo. Ang mga hari ay magiging parang iyong ama at ang mga reyna ay magsisilbing ina. Buong pagpapakababang yuyukod sila sa iyo bilang tanda ng kanilang paggalang. Sa gayon ay malalaman mong ako nga si Yahweh. Hindi mapapahiya ang sinumang magtiwala sa akin. Mababawi pa ba ang nasamsam ng isang kawal? Maililigtas pa ba ang bihag ng isang taong malupit? Ang sagot ni Yahweh, ganyan ang mangyayari. Itatakas ng mga kawal ang kanilang bihag at babawiin ang sinamsam ng malupit. Ako ang haharap sa sinumang lalaban sa iyo at ililigtas ko ang iyong mga anak. Hihimukin kong magpatayan ng mga umapi sa iyo. Mag-aalab ang kanilang puot at mahuhumaling sa pagpatay. Sa gayon, makikilala ng sangkatauhan na akong si Yahweh, ang makapangyarihang Diyos, ang nagligtas sa Israel. 50 Kabanata. Sinabi ni Yahweh, pinalayas ko ba ang aking bayan, tulad ng isang lalaking pinalayas at hiniwalayan ng kanyang asawa? Kung gayon, nasaan ang kasulatan ng ating paghihiwalay? Pinagtaksilan ko ba kayo para maging bihag, tulad ng amang nagbenta ng anak upang maging alipin? Hindi. Nabihag kayo dahil sa inyong kasalanan. Itinapon kayo dahil sa inyong kasamaan. Bakit ang bayan ko'y hindi kumilos nang sila'y lapitan ko para iligtas? Nang ako'y tumawag, isang may walang sumagot. Bakit? Wala ba akong lakas para iligtas sila? Kaya kong tuyuin ang dagat sa isang salita lamang. Magagawa kong disyerto ang ilog upang mamatay sa uhaw ang mga isda roon.
Ang bughaw na langit ay magagawa kong kasing itim ng damit panluksa. Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin na aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik o tumalikod sa Kanya. Hindi ako gumanti ng bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo ng insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking mukha. Hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngasbang ako'y usigin, magharap kami sa hukuman at ilahad ang Kanyang paratang. Ang Panginoong Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makakapagpatunay na ako ay may sala? Mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin, tulad ng damit ng inatngat ng insekto. Kayong lahat na may paggalang kay Yahweh at sumusunod sa utos ng Kanyang lingkod, maaaring ang landas ninyo ay maging madilim. Gayon may magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh. Kayo namang nagbabalak magpahamak sa iba, ang siyang magdurusa sa inyong binabalak. Kahabag-habag ang sasapitin ninyo, sapagkat si Yahweh ang gagawa nito. 51 Kabanata. Ang sabi ni Yahweh, dinggin ninyo ako, kayo na naghahanap ng kaligtasan at humihingi ng tulong. Pagmasdan ninyo ang batong malaki na inyong pinagmulan. Tingnan ninyo ang pinaghuhukayan ng bato na inyong pinanggalingan. Inyong alalahanin ang ninuno ninyong si Abraham, at ang asawa niyang si Sarah na sa lahi ninyo'y nagluwal. Nang aking tawagin si Abraham, siya'y walang anak, ngunit pinagpala ko siya at pinarami ang kanyang lahi. Aking aaliwin ang Jerusalem at ang lahat ng nakatira sa gumuhong lungsod. Mula sa pagiging tila disyerto, gagawin ko itong tulad ng halamanan ng Eden. Maghahari roon ang kagalakan at pagpupuri, ang awitan at pasasalamat para sa akin. Pakinggan ninyo ako, aking bayan. Ihahayag ko ang kautusan at katarungan na magsisilbing tanglaw para sa lahat. Ang pagliligtas ko ay agad na darating. Hindi na magtatagal at ako'y magtatagumpay. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa. Ang malalayong bansa ay naghihintay sa akin at ang pagliligtas ko ang kanilang inaasahan. Sa dakong itaas, sa kalangitan kayo ay tumingin. Sa dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasid din. Katulad ng usok, itong kalangit ay pawang maglalaho, at itong daigdig mawawasak namang parang kasuotan. Ang mga naroon lahat ng nilikha ay parang langaw na mamamatay. Ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan. Ang tagumpay ay walang katapusan. Ang nakakaalam tungkol sa matuwid, sa aking makinig. Kayong lingkod ko na tagapag-ingat ng aking kautusan, hindi kayo dapat matakot sa puna ng tao o manlupaypay man kung laitin kayo. Katulad ng damit ang mga taong iyan ay masisira. Sila'y tulad ng tela na kakainin ng uod. Ngunit walang hanggan at para sa lahat ng salinlahi ang aking tagumpay at pagliligtas. Gumising ka, O Yahweh, at tulungan po ninyo kami. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan at iligtas mo po kami tulad noong una. Hindi ba't kayo ang pumuksa kay Rahab na dambuhala ng karagatan? Kayo rin po ang nagpatuyo sa dagat at gumawa ng daan sa gitna ng tubig. Kaya nakatawid ng maayos ang bayang iyong iniligtas. Ang mga tinubos ninyo'y babalik sa Jerusalem. Magsisigawan sa galak, umaawit sa tuwa. Ang mamamalas sa kanilang mukha ay walang hanggang galak, at sa puso nila, ang lungkot at hapis ay mawawalang lahat. Sinabi ni Yahweh, ako ang nagbibigay ng iyong lakas. Bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Mamamatay rin silang tulad ng damo. Bakit nilimot mo si Yahweh na lumikha sa iyo? Siya na naglatag ng kalangitan at naglagay ng pundasyon sa mundo. Bakit lagi kang takot sa nang aalipin? Dahil ba sa galit sila sa iyo at gusto kang puksain? Ang galit nila'y huwag mong pansinin. Hindi na magtatagal at ang mga bihag ay palalayain. Mabubuhay sila ng matagal at hindi magkukulang sa pagkain. Ako nga si Yahweh ang Diyos na sa iyo'y lumalang. Aking hinahalo ang pusod ng dagat, kaya umiingay ang mga alon.
Ang pangalan ko, Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Itinuro ko na sa iyo ang aking salita upang ito'y maipahayag mo. At iingatan ka ng aking mga kamay. Ako ang naglatag nitong kalangitan, pati mga pundasyon ng buong daigdig, ako rin ang naglagay. Sabi ko sa Jerusalem, ikaw ang aking bayan. Gumising ka, Jerusalem. Ikaw ay magbangon. Ikaw na umiinom sa kopa ng Diyos na napupuot. Inubos mo hanggang sa masaid ang laman niyon. Kaya ikaw ay susuray-suray ngayon. Sa mga anak mo, wala kahit isang sa iyo'y umaalalay matapos palakihin. At wala man lang humahawak sa iyong mga kamay. 2 sakuna ang dumating sa iyo. Winasak ng digmaan ang iyong lupain at nagkagutom ang mga tao. Wala isang mang umaliw sa iyo. Lupaypay na nakahantusay sa lansangan ng mga tao, tulad nila'y usang nahuli sa bitag ng mga ngaso. Nadarama nila ang tindi ng puot ni Yahweh, ang galit ng inyong Diyos. Kaya ako'y inyong dinggin, kayong lupasay sa matinding hirap at waray lasing gayong hindi uminom ng alak. Ganito ang sabi ni Yahweh na inyong Diyos at tagapagtanggol. Aalisin ko na ang kopa ng aking puot sa inyong mga kamay, at magmula ngayon, hindi ka na iinom ng alak na iyan. Aking ililipat ang inuming ito sa inyong mga kaaway, na nagpahandusay sa inyo sa mga lansangan at pagkatapos kayo'y tinapakan. 52 Kabanata. Gumising ka, Jerusalem, magpanibagong lakas ka. O banal na lungsod, muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan, sapagkat mula ngayon ay hindi na makakapasok dyan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Malaya ka na, Jerusalem. Tumindig ka mula sa kinauupuang alabok at umupo sa iyong trono. Kalagin mo ang taling nakagapos sa iyo. Ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan. Ipinagbili kayo ng walang bayad, kaya tutubusin din kayo ng walang bayad. Ganito ang sabi ng Panginoong Yahweh. Sa simula, ang mga hinirang ko'y nanirahan sa Ehipto bilang mga dayuhan. Pagkatapos, inalipin kayo ng mga taga-Assyria na hindi man lamang binayaran. Ganyan din ang nangyari sa inyo nang kayo'y bihagin sa Babylonia. Binihag kayo at hindi binayaran. Nagmamayabang ang mga bumihag sa inyo. Walang humpay ang kanilang paglait sa aking pangalan. Kaya darating ang araw, malalaman ninyong ako ang Diyos na nagsalita sa inyo. O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Zion, ang Diyos mo ay nagahari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahil sa galak, sama-sama silang aawit, makikita nila si Yahweh na babalik sa Zion. Magsiawit kayo, mga guhong pader nitong Jerusalem, sapagkat inalim ng Diyos ang hinirang niyang bayan. Iniligtas na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, makikita ng mga nilalang ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan, at ang pagliligtas na ating Diyos tiyak na mahahayag. Lisanin ninyo ang Babylonia, mga tagapagdala ng kasangkapan ng templo. Huwag kayong hihipon ng anumang bagay na ipinagbabawal. Manatili kayong malinis at kayo ay mag-alisan. Ngayon ay lalakad kayong hindi na nagmamadali. Hindi na kayo magtatangkang tumakas. Papatnubayan kayo ni Yahweh at iingatan sa lahat ng saglit ng Diyos ng Israel. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagulat nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari kapag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang hindi na balita kahit na kailan at mauunawaan ang hindi pa narinig ninuman. 53 Kabanata. Sumagot ang mga tao. Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod. Parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman.
Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito'y siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. 54 na kabanata. Umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas manganak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kurtina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali. Ibaon mo ng malalim ang mga pantulos, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa at panananahan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob, sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang byuda. Sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo at ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. Israel, ang katulad mo'y asawang iniwan at ngayoy nagdurusa. Isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay itinakwil. Ngunit pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa iyo'y sinasabi, sandaling panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo, ngunit ipadarama ko sa iyo ang aking kahabagan sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Iyan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa iyo. Noong panahon ni Noe, ako ay sumumpang hindi na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Aking ipinapangako ngayon, hindi na ako magagalit sa iyo at hindi na kita paparusahan muli. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Sinabi ni Yahweh, O Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umaliw sa kapighatian. Muling itatayo ang mga pundasyon mo, ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Ruby ang gagamitin sa iyong mga tore, batong maningning ang iyong pintuan, at sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. Patatatagid ka ng katwiran. Magiging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutang anuman. Kung may sumalakay sa iyo, hindi ito mula sa akin, ngunit mabibigo ang sinumang sa iyo ay lumaban. Ako ang lumikha ng mga panday na magpapaapoy sa baga at gumagawa ng mga sandata. Ako rin ang lumikha sa mga mandirigma na gumagamit sa mga sandata upang pumatay. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh.
Ika-55 kabanata. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas, kahit walang salaping pambayad. Bakit kayo gumugugol ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Iyong tatawagin ng mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang hindi ka kilalay sa iyo pupunta. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinaparangalan ka niya. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa kanya habang siya'y malapit pa. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama, at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan, at mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Ang ulan at yelo na bumabaksak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga, at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. May galak na lilisanin ninyo ang Babilonia. Mapayapa kayong aakayin palabas ng lungsod. Aawit sa tuwa ang mga bundok at mga burol. Sisigaw sa galak ang mga punong kahoy. Sa halip na mga tinik, kahoy na mayabong ang siyang tutubo. Sa halip na dawag, mga kakahuyan ay muling darami at magsisilago. Ang lahat ng ito'y parangal kay Yahweh. Walang hanggang tanda sa lahat ng kanyang mga ginawa.